Simula ang lahat. Ang lamunin ng karagatan ang bawat lupain sa buong mundo. Halos lahat ng nilikha ng mga tao ay nalubog at ang bilang ng sangkatauhan ay nanganib. At ang mga lalang sa karagatan ang nagharod sa sanlibutan. Isa sa mga pangunahing paraan ng tao upang mabuhay ay ang suyuri ng buhok sa ilalim ng karagatan. At dito na nga pinakilala ang ating bida na si Bota kasama ang kanyang ama. Sa kanilang pag-ahon, muling tinanaw ni Bota ang mga guho na dating pinagtirahan ng mga tao, ngayon tahanan na lamang ng iba't ibang uri ng nilalang sa karagatan. Tinanong ng ama si Lita, bunsong kapatid ni Bota, kung may mga ibon nakita ito. Ngunit sa kasamang palad ni isang ibon wala, sinyalis na walang malapit na bangkak o palingahan ng mga ibon. Kita ang kalungkutan sa mukha ng ama. Nais lamang niya ay ang kaligayahan ng kanyang mga anak. Ang kanilang ama tiga-ayos ng bangka, si Bota sa pagkain at si Rita sa labahin. Kamakailan ay naturuan na rin si Bota kung paano mangason sa ilalim ng dagat. Sa nalalapit na pagdilim, takot ang atid. Dali-dali pinapasok ng ama si Bota. Sa pagmamadaling nito, nakalimutan ng pinutuyong pagkain. Ngunit hindi pinayagan ng ama si Bota kunin ang pagkain. Sumapit na ang kadiliman. Matinding katahimikan ang bumalot sa loob. At ang tunog lamang ng orasan ang maririnig sa paligid nito. Ngunit hindi napigilan ni Lita magtanong sa kanyang ama. Maaari ko bang hawakan ng garapon na may isda? Kaagad namang pinigilan ni Bota at ang kanyang ama si Lita sa pagsasalita. Nang biglang, kabi-kabilang, malalakas na paghampas ang nagpapayanig sa kanilang sinasakyan na nilikha ng mga halimaw sa karagatan. Matinding niyakap ng ama ang kanyang mga anak habang patuloy ang kabi-kabilang malalakas na hampas. At tapos din ang oras na tapos din ang pagsalakay, tinanong ni Bota ang kanyang ama kung gantong buhay din ba ang dinanas niya. Inamin ng ama na ganito rin ang buhay na dinanas niya sapagkat ang mundo'y nababalot ng karagatan. Ngunit baka sa mukha ng ama ni Bota ang saya pagkat mayroong mga tigasanapang. Ayon sa ama ni Bota, ang mga taong ito ay handang humarap sa mga halimaw ng karagatan at ipinagmalaki nito na isa siya sa mga tigasanapang at ipinakita ang marka sa braso nito. Naitanong naman ni Bota kung ano ang mga tuldok sa marka nito. Ayon sa ama nito, ang mga bituin ay mga nagniningin sa langit. Napagtanto ng ama na sa buong buhay ni Bota hindi pa niya nakikita ang mga bituin sapagkat sa pagsapit ang dilim, tanging kisame lamang ang natatanong nito. Sumapit na nga ang umaga at tumambad sa kanila ang malaking pinsala. Laking pasasalamat ng ama at walang nangyaring masama sa kanila. Nabaling ang atensyon ni Bota sa malaking markang iniwan ng mga halimaw. Ayon sa kanya, parang sinasabi nito na umalis sila sa teritoryo nila. Ang pagkukumpuni ng mga pinsala ay maaaring tumagal ng 1,000. Ayon sa ama ni Bota, lakas loob namang sinabi ni Bota na siya ang bahala sa panghuli ng isda at sa paglibot ng mga buhok. Ngunit hindi ito ay kinatuwa ng ama sapagkat ang mga halimaw ay maaaring nakatago lamang sa mga buhok. Ais lamang makatulong ni Bota sa kanyang ama, ngunit matinding pangangamba ang naninibabaw sa damdamin ng ama nito. Hindi naman ito matanggap ni Bota sapagkat minsan na din itong nakasama sa paglibot sa mga buhok at pangangasa sa karagatan. Habang nagtatalo ang mag-ama, may pumuo ng atensyon ni Linta at masaya nitong itinuro ang mga ibong kanyang nasilayan. Sinundan nila kung saan patungo ang mga ibon at natagpuan nila ang isang gusaling palutang-lutang na ikinatuwa nila Bota at Lita at malakas na itanong kung may mga tao ba sa gusali. Kaagad naman pinatahimik ng ama ang mga anak at sinabing titingnan niya muna ang paligid upang malaman kung sakaling may tao at kung mapagkakatiwalaan pa nila ito. Parating ng ama ang gusali at kaagad nitong sinuri ang loob. Nabulat ito sa nasilayan sapagkat puro labi ng tao. At di sa kalayuan nakita ni Bota ang isang tao tila'y humihingi ng tulong. Nilibot ang ama ang paligid at nakita nito ang mga pampasabog. Sa pagkilatis nito ang mga pinsala na tamo ng gusalit, naalala niya ang sinabi ni Bota na tila yata sinyalis ito na umalis na sila sa teritoryo.
Dali-daling bumalik ang ama at tinanong si Bota kung anong balak nitong gawin. Kaagad namang sinabi ni Bota na may taong humihingi ng tulong. Tinignan ng ama upang kupirmahin ito, ngunit laking gulat nito pagkat hindi ito isang tao. Isang napakalaking anino ang bumalog sa ilalim ng sinasakyan nila at makikita na ang halimaw ay handa ng sumalakay anumang oras. Sa isang iglap lamang halos nalamon ang kanilang sinasakyan. Tabitin ka ba sa kwento? I-like mo lang and subscribe para mauna kang makaalam sa susunod na kabanata.